solo parent ka at may solo parent ID ka. Pero sabi ng boss mo, hindi approve ang parental leave mo. Pwede ba nila basta tanggihan? At ano ba dapat mong gawin? Ako si Attorney Adrian Antaso, isang profesor, unionista at abogadong manggagawa. Tara pag-usapan natin ang iyong karapatan sa solo parent leave. Kung isa kang qualified na solo parent, tandaan mo ito. May karapatan ang isang qualified solo parent employee sa hanggang 7 working days na parental leave with pay bawat taon. At hindi mahalaga kung ikaw ay regular, probationary, contractual o ibang employment status ka. Kailangan lamang na nakapag-render ka na ng at least 6 months of service, continuous man ito o interrupted. Nagbigay ka ng reasonable notice sa iyong employer tungkol sa pag-avail ng iyong parental leave at meron kang valid solo parent identification card. Ang dating required na 1 year of service sa lumang Republic Act 8972 ay ginawa ng 6 months sa ilalim ng Republic Act 11861. At dapat tandaan, forfeitable at non-cumulative ang 7 days parental leave. Ibig sabihin nito, hindi ito naiipon taon-taon kapag hindi mo nagamit. Paano kung ayaw ka pa ring payagan ng boss mo? Una, gumawa ka ng written application. Mag-email o magsumite ka ng sulat na nakalagay ang mga sumusunod. Petsa at bilang ng araw na gusto mong i-avail ang leave, haba ng serbisyo mo, kopya ng valid solo parent identification card, at kailangan mo binigay ang notice. At kung tatanggihan ka, sabihin mo, please provide the legal and factual basis for the denial of my statutory parental leave. Bakit kailangan in writing? Ebidensya. I-save mo ang leave application, email, screenshot, solo parent identification card, payslip, attendance, record, at lahat ng sagot ng employer mo. At huwag ka rin basta-basta mawawala sa trabaho nang walang documented notice. Siguraduhin mo na mapapatunayan mong maayos kang nag-apply at nagbigay ka ng reasonable notice. Dahil ang solo parent leave ay hindi simpleng pabor na maaaring ibigay o hindi ibigay depende sa mood ng iyong boss. Statutory benefit ito. At mas seryoso pa rito, sa ilalim ng implementing rules ng RA 11861, ang isang tao, kumpanya, entity o ahensya na refused or failed to provide the benefits granted to a solo parent ay maaaring maparusahan. Sa first violation, maaaring magkaroon ng 10,000 pesos hanggang 50,000 pesos na multa, imprisonment na 6 months hanggang 1 year o pareho, depende sa hukuman. At mas bumibigat pa ang penalty sa mga subsequent violations. Kung private sector employee ka at patuloy na dinideny ang iyong statutory labor benefit, maaari kang humingi ng assistance sa Department of Labor and Employment. Maaari ka ring lumapit sa iyong solo parent office o solo parent division sa LGU dahil bahagi ng kanilang mandato ang pagtulong sa solo parent na magreklamo laban sa mga establishment o agency na tumatangging magbigay ng kanilang benepisyo. Kaya kung solo parent ka at qualified ka naman, huwag basta tanggapin ang sagot ng boss mo na hindi ito approve. Humingi ng dahilan, i-document ang lahat at ipaglaban ang benepisyong binigay sa iyo ng batas. Dahil ang solo parent leave ay karapatan, hindi ito pabor ng employer. Kaya kung ang iyong mga benepisyo ay hindi binibigay ng iyong employer, pumunta sa Department of Labor and Employment para magreklamo. O i-scan ang QR code o i-click ang link ng sumbungan ng kamanggagawa para i-assist kayo sa inyong mga pangangailangan. Andito din ang Batas Manggagawa at Kamanggagawa Party List. Handang samahan kayo sa inyong laban hanggang dulo. I-like at share din ang video na ito para malaman ng kapwa kamanggagawa natin ang kanilang mga karapatan. I-follow din sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok ang Abogadong Manggagawa para malaman ninyo ang inyong mga karapatan. Dahil ang solo parent leave ay karapatan, hindi ito pabor ng kumpanya. Laban, manggagawa!